Araw-araw na lang, araw-araw. Text, email. Ngayon, may tumatawag pa. May tumatawag pa. Talaga naman. Hello, my name is Nancy Drew. We're affiliated with many big companies like Nestle, Toyota, Adidas, and so on and so forth. We would like to give you a job. Nancy Drew, wow, Nancy Drew, like in the pocketbook. We would like to give you a job. You will earn 4,000 to 5,000 pesos daily. Wow, daily. Hanep. Kaya nga naman, pagka yung mga Pilipino talagang mauuto talaga, no? Talagang mabubulaga talaga siya, no? Ano yan, ha? Tatawag na mismo, may nagsasalita na, ganun ng tono. Chekwa. Kung hindi Chekwa, Indiano. Ano, paano niya nakuha yung number ko, di ba? Ibig sabihin, talagang may leak. Yung mga private details natin na i-leak, na ibenta, na data, tawag nila doon data mining, para maganda tignan, maganda pakinggan. Data mining, hindi yung ano, inaatake yung privacy mo, no? So iba na talaga panahon ngayon. Parang nauuso na talaga yung panggugulang, panlilin lang, no? Panloloko, pagnanakaw. Yun na ang uso ngayon. Wala na, lahat na. Yung email mo, no, bubombahin nila. Email blasting. Tapos yung text mo, 'di ba meron tayong ano, yung parang 'di ba nag-SIM registration tayo para malaman yung mga scammer na 'yan, 'di ba? Araw-araw pinapadala na ako ng BOO. Iniba ko lang, no. Bangko. Yun, nagmamalaki sila na ano, ang laki daw ng kinita nila ngayon taon, 28 billion. Gumagawa ng paraan, di ba? BOO. Sasabihin, oh, your account is compromised. Ganyan-ganyan. Log in here. No? Araw-araw yun. Pero nung nag-below minimum yung aking account dyan, hindi man lang ako tinawagan o in-email o tinext na below na pala. At nababawasan hanggang sa nawala yung pera ko dyan. Nawala, nag-zero. Kasi nga below minimum na, ano, binawasan nila ng binawasan. Parang charge, may charge per month. Yun, wala ako natanggap na warning mula sa kanila. Pero itong ano, itong mga scammer na to, mga spammer, araw-araw yan, may email yan, may tumatawag, no? Talagang nire-remind ka na maloloko ka rin isang beses. Yun ang pinapatunayan nitong mga scammer na to. Talagang alam mong gagawin dito, may tawag, no, may text. Ang gagawin ko, iba-block ko. Iba-block, may block eh, oh. Bukas tatawag na naman, iba number. Meron silang machine na ano, na nagsaswap-swap sa mga number. Iba na naman ang number, tapos same lady na naman. Hello, my name is Nancy Drew. I'm affiliated. You will earn 4,000 to 5,000 pesos daily. What's the job? Now you will earn 4,000, 5,000 pesos daily. I will explain to you. What's the name of the job? Isipulturero ba o ano? Embalsamador? Hindi sasabihin lang nila 4,000 to 5,000. Gusto nilang, pag ikaw ay greedy sa pera at aanga-anga ka, talagang 4,000 to 5,000 a day. Ang gagawin nila, alam mo kung anong gagawin nila dyan? Pipilit, sasabihin nila para ma-monitor natin na English, tapos Chinese into, no? Tatagalogin ko na lang, no? Sasabihin niya, download mo tong program na to para ma-monitor mo yung perang pumapasok sa'yo. Kasi daily. Download mo to. Yung pala ano yun, spyware, pagpasok, lahat ng password mo dun sa phone mo, isi-send sa kanila. Papasukin na nila yung mga bank account mo, yung mga kung meron kang online bank sa ano, sa
sa mga bangko, no, BPI o Metrobank, no, papasukin nila yan. Tapos yung GCash mo, papasukin nila yon. Kahit na pa mag-OTP ka pa. Kasi mangyari, pagdating dun sa kanila nung account, aangkinin na nila yung number mo, tapos ipapaduplicate nila. Di pag nag-OTP, dun mag-OTP sa cellphone nila. Sa cellphone na nila mag-OTP, hindi na sa cellphone mo. Eh di syempre, tatype nila yung OTP, yung kahit na magano ka pa, yung 2 beses ka pang mag-input, mapupunta doon sa kanila. Tapos papasukin na nila yung account mo, kukunin na nila yung pera. Ganun yun. Kaya kayo magpa-scam. Nako, napakaraming scammer dito sa bansa natin. Naging normal na yung ganyang trabaho kasi. Naging normal na. Trolling, scamming, mga sugar daddy, no? Bumaba na yung antas kasi nga, hirap na yung mga tao. Kaya kung ano-ano na lang, gimmick ang ginagawa. Pabilisan na lang, palakasan. Patibayan ng sikmura. Ganun na lang ang nangyayari ngayon. Kaya mag-ingat kayo sa mga sa mga style na yan, mga scamming. Talagang araw-araw yan, hindi ka yan titigilan. Tapos habang hindi ka nila naloloko, lalo silang natcha-challenge, no? Pinapadala nila yung pinaka-demonyo nilang mga tauhan sa'yo. I-scamin ka, tapos bobombayin yung email mo, yung text mo, kung ano-anong pinagsasasabi. Minsan yung sabihin, ginawa ka pa daw ko obligor sa mga utang-utang, no? At saka yung mga, alam mo na, yung mga online betting, no? Ang dami, yung mga lumalabas sa mga sa mga accounts mo, yung mga puro online betting, no? Naging common na, nagkaroon sila ng susi, no? Sa Pinas, para mag-operate ng mga ganyan, yung mga online betting. Na tama nga si Biko, na wala namang may dudulot yan sa mga tao eh. Ang lagi na lang naiisip din yung mga nakaupo, yung revenue, yung tax, puro ganun. Naku, pag tinanggal natin yan, 20 billion ang mawawala buwan-buwan. Puro ganun na lang ang sinasabi, no? Pero in the long run, saan galing yung 20 billion? Tax lang yun, magkano kinita nung pasugalan? At sinong naloko ng pasugalan? Kasi siyempre nung mga Pilipino nalulun sa sugal. Kasi ang gagawin nila pagka nag-sign up ka dyan, meron ka na kagad panlaro. Bibigyan ka ng panlaro. Eh di siyempre, tignan mo naman, binigyan ako ng panlaro. Tapos pananalunin ka niyan, sa unang banat mo. No? Tapos pagka nahook ka na, nalulun ka na, ayan na. Yari ka na. Hindi mo na, para ka ng addict. Maghahanap ka na ng para magkapera. Meron kang imagination na mababawi mo lahat ng natalo mo. Naalala niyo yung mga games na, kasi minsan yung mainstream media inaano yan pinopromote pa yan porque naging kliyente nila, pinopromote nila na si ganyan nakapagpatayo ng house and lot, kakalaro lang ng ganitong game. Isipin mo yun, 4 na oras ka maglalaro ng walang kakwenta-kwentang game, tapos sasabihin mo magkakaroon ng house and lot yung tao na yun. Diba? Hindi na magtatrabaho, ganon. Hindi na mag-aaral. Mag-aano na lang, yung maglalaro na lang ng mga games, 4 na oras araw-araw. Tapos, the more you play, the more chances of winning, the more chances of gaining money, no? Mga tao naman, hindi na pala kailangan mag-aaral. Kailangan mag-ano na lang ako. Ito na pala uso. Maglalaro na lang ako, tsaka magsusugal na lang ako ng online betting. Kaya si Biko, ayos si Biko, talagang nag-iisip siya. Hindi mo siya mapapaikot kasi ako dati nalulun din ako sa mga nung college pa ako, yung mga tongit lang. Tongit. Grabe, minsan working student ako, laki ng natatalo ko, talagang ang sama sa pakiramdam. Tapos meron ka pang idea na babalik ako bukas doon, tapos babawiin ko yung natalo ko sa akin, ganun. Pero yung pala dadayain ka. Minsan pala ikaw lang ang talagang player sa betting table, yung tatlo magkakasabwat. Magkakasabwat sila. Meron silang mga style talaga na may mga signal, tapos minsan yung sa ilalim ng mesa, no? May isang set pa ng mga baraha, no? May isang set pa ng mga baraha kasi
Basta't kailangan ikaw lang ang matalo. Kahit sinong manalo sa kanila, walang problema kasi magkakasabwat nga sila, magkakahati sila. Ikaw lang ang kailangan nilang talunin, no? So ang hirap noon kasi pamumukha nila na sa fair game. Pamumukhain kanila na it's a fair game pero actually hindi. Nakita ko na may mga cards sa ilalim, no? Tsaka mabilisan yun. Tsaka alam nila talaga pag wala kang alam, no? Alam nila. Alam nila talaga pag upo mo pa lang, aamuin ka pa lang nila, alam na nila na matatalo ka nila. Alam nila. Alam nila na makukuha nila yung pera mo. Ganun lang kasimple yun. So, ingat kayo sa mga scammer sa Pinas. Sobrang dami na. Naging way of life na. Sadly, naging way of life na. Na mga karamihan sa mga Pilipinong desperado, no? Yung wala na talaga. Araw-araw yan. Sana masugpo yung mga scamming hub na yan. Kasi nawawala na ng silbi yung mga telecom devices eh. Ayaw mo nang buksan cellphone mo. Ang aga-aga, 8 o'clock, no? May tatawag, may magte-text. 8 o'clock, akala mo naman some kind of business opportunity, no? Sabi niya, baka ito na yung kausap ko kahapon na bibili ng something sa akin. Ganun. Yung pala, yung scammer. Isipin mo yun, nangyayari tuloy, matatakot ka ng isa-silent mo na lang yung telepono mo dahil iniisip mo araw-araw kang tinatawagan ng scammer, no? Pati email mo, wala na, tsaka lagi ka na magdududa sa mga kausap mo. Iisipin mo mga kausap mo palaging scammer na. Kaya kailangan maalis yan dito sa bansa natin. Sana hindi magiging parang uso na way of life na dahil ganun na nga ang kalakaran, ano? Wala na silbi yung mga communications natin, tsaka hindi siya progressive. Kaya dapat talaga visionary ang maging natin, mga leader natin. Alam yung mga ganyan kasi kahit kailan hindi mo maitutumba ang bangka, di ba? Narinig nyo na ba yon sa mga pasugalan at saka sa mga scamming hub? Kahit kailan hindi mo maitutumba yung bangka. The house, tawag nila sa English, the house always wins, no? Pananaluling ka lang yan ng mga 1, 2, 3 beses, no? Pero ultimately the house always wins. Nakakita na ako ng mga ganyan na yung mayayaman, mga kaibigan ko dating mayayaman na nabangkarote yun, nalulun talaga sobra. Yung minsan daw natatalo ng 100,000 a day, a night. 100,000 a night, no? May mga prinsipyo pa sila dyan eh. Naku, sabi niya, tayaan mo ng 3 sunod-sunod. Imposible ka naman matalo ng 3 sunod-sunod. Gaganon pa yan. Bawa, tumaya ka ng 10,000. Ngayon, talo. Tayaan mo ng 20,000. Talo. Tayaan mo ng 30,000. Iniisip nila na 1, 2, 3, hindi ka matatalo sa loob ng 3 sunod-sunod. Di ba dahil 20,000 na nga, nabawi mo na yung talo mo sana, no? Doon sa first talo. Dahil may 20,000 ka na, tapos 30,000 nabawi mo na rin yung dalawang nauna at pangalawang talo. Pero hindi nangyayari yun. In the end, nababangkarote yung tao. Nababangkarote. Kaya pag pumunta ka sa mga kasi minsan pumupunta rin ako sa mga, alam mo na, hindi ko na nababanggitin yung mga names, yung mga big time na casino na nakakalat dyan sa Manila Bay, no? Big time. Pag pumasok ka dyan at humawa ka, maski man lang, maski yung roleta o lucky 9, pag humawa ka dyan, umupo ka, kahit naka-shorts ka pa at naka-tsinelas, bibigyan ka ng pagkain, bibigyan ka ng beer, bibigyan ka ng wine, di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi marami silang alam nilang mababawi nila yung mga pinagbibigay nila sa inyong pagkain. Tsaka syempre, pagka ikaw nakainom ka ng beer o wine, kahit isang sip lang, mas malakas ang loob mo. Mas malakas kang matataya sa ruleta, mas malakas kang tumaya ng malaki kasi malagihay ka na eh. Parang andun na yung YOLO yung YOLO feeling na you only live once, mga ganon. Minsan nakikita ko yung mga yung mga nagsusugal doon, mga balikbayan. Alam mo dating mga galing Saudi, ganyan. Syempre lapit-lapit ng airport, di ba? Lapit ng airport doon. Tapos doon sila magi-stay sa malapit doon. Syempre sabik na sabik sa lupa ng Pinas kahit matraffic. Ayan So ingat lang kayo, no?
Mas maganda pa rin yung diretso laban, yung patasan laban. Magtrabaho ng marangal kahit mahirap. Huwag na yung biglang yaman, yung lagi nag-iisip na one time, big time, biglang yaman. May scam kayo, mag-iingat kayo. Peace.